Pinag-aaralang palitan ng kumpanyang nagsusupply ng kuryente sa Siquijor dahil sa iba't ibang paglabag ayon sa Energy Department. Posible ring mag-utos ng refund. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address mismo, binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Generation Company at Electric Cooperative na nagsusupply ng kuryente sa Siquijor na nakaranas ng malawakang brownout kamakailan. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR ang pribadong generation company na nagsusupply ng kuryente sa isla. Sabi ng Department of Energy, base sa kanilang investigasyon, marami na raw itong paglabag sa kasunduan. Walang permit yung ibang genset niya. Ang isa is ang non-delivery of what they're supposed to deliver. 9 megawatts ang kailangan i-deliver. Minsan 5 megawatts lang na-deliver. Even worse, kasi dati 4 lang yung may sira, ngayon 5 yung may sira. Ang malaking pagkakamali rito ng SIPCOR ay yung tinatawag nating N-1. They should have a reserve generator para kapag magpe-periodic maintenance ang kanilang mga genset, meron tatakbo para pantakip dun sa habang mini-maintain or chine-check up. Wala silang ganon. Dahil dito, sabi ng National Electrification Administration, isinasaalang-alang nila ang pagpapalit ng power providers sa lugar. We will be sending engineers from the University of the Philippines to evaluate the viability of whether or not the plant can still continue to perform the obligations. And if we are not convinced that they can still continue according to the provisions of the contract, and that's the time that the government will step in. Ang problema, sila lang din ang tanging nagsusupply ng kuryente sa lugar. Regulations needs to be stricter also, kaya nire-review namin. Pero nag-iisa lang kasi yan dyan eh. And wala nang ibang choice ang taga Siquijor, kundi yun lang. If you remove SIPCOR there, they won't have power at all. So, kaya tinutulungan sila namin this past few months, tinutulungan kung anong kailangan. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay hindi sila pananagutin sa kanilang mga paglabag. Binuksan din ang posibilidad ng refund sa mga apektadong residente kung mapatutunayang sobra ang bayad sa SIPCOR. Ilang beses na kaming humingi ng tugon mula sa SIPCOR pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang pahayag. Nagsisimula na raw lumikha ang DOE at NEA ng mas mahigpit na patakaran upang regular na inspeksyonin ng mga generation facilities, paikliin ang permit durations at pausayin ang oversight ng National Power Corporation sa mga isla na disconnected sa main grid. Bukod sa Siquijor, bumuo na raw ng interagency team ang DOE, NEA, Transco, NPC at ERC upang suriin ang kondisyon ng kuryente sa iba pang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Batangas ang lalaking paulit-ulit umanong humalay at nakabuntis sa menor de edad niyang pamangkin. Nakatutok si John Consulta. May karapatan ka ba na himik ha? Yung bag. Lahat naman sabihin mo, maaaring magamit sa'yo ha? Na-aresto ka namin. Ha? Kasalang panggagahasa. Bumagsak sa interpretive operation ng NBI Special Task Force sa Batangas ang lalaking ito. Sumbong ng 14 anyos niyang pamangkin na babae. Paulit-ulit siyang inabuso ng suspect mula nitong Mayo. Tinakot pa umano siyang sasaktan sa oras na magsumbong. In-invite lang siya ng tiyuhin niya na kumain sa isang restaurant. But then during yung invitation, instead na sa restaurant dadalhin yung biktima, dinala sa motel. Nag-o-offer siya ng money, gift, etc. And at the same time, intimidation na pag sinumbong ng biktima natin, yung mga nangyari, may mangyayari sa pamilya niya, pati sa biktima. Doble dagok naman ang inabot ng pamilya ng biktima. Siya po ay 7 weeks and 4 days pregnant. Gusto ko siyang makulong. Gusto kong pagbayadan niya lahat yung ginawa niya. Gusto kong habang buhay siyang nasa kulungan. Hindi ko akalain na magkakaganito po kung alam po lang may nasa uli yung pagsisisi. Nahingi ako ng pasensya. Sobrang sana mapatawad po ako. Inireklamo naman ng suspect ang pananakit umano sa kanya ng mga ahente ng NBI matapos maaresto. Sagot ng NBI Special Task Force. Nagpakandak kami ng another med examination
kasama po doon yung kapatid nung suspect. At yung kapatid mismo nandoon at magpapatunay na wala hong nangyari sa suspect. Walang galos, walang etc., walang masakit kung saan man. So may mga gumagawa lang ng kwento na sinaktan daw, etc. But the medical examination would show otherwise. John. Na-inquest na sa reklamong lascivious conduct, rape of a minor, at resistance and disobedience of persons in authority matapos sagasaan ang isang ahente sa gitna ng entrapment. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nag-viral ang isang kongresista matapos makuhanan ng video habang nanonood ng sabong sa cellphone sa gitna ng sesyon noong Lunes. Pero ang sabi ng mga babatas, hindi siya nag-iisabong nung mga oras na yun. Ang kanyang paliwanag tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Viral ngayon ang videong ito. Kuha tila sa loob ng session hall ng Kamara. May isang lalaking nanonood sa kanyang cellphone. Sa social media post ng pahayagang Daily Tribune, isa raw itong kongresistang nanonood ng isabong habang nagbobotohan umano para sa speakership ng Kamara noong Lunes. Ipinagbabawal ang isabong sa bansa. Ngayong hapon, nagsalita ang viral na kongresista, si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Itinanggi niya nagsasabong siya. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit saan sabungan. At fake news. Ang kanyang paliwanag, may mga natanggap daw siyang mensahe mula sa kanyang pamangkin na iniimbitahan siyang maging sponsor sa isang derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang di niya alam. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Suspetsya niya, baka may gustong manira sa kanya. Para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. May gusto sumabutay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Humingi ng paumanhin si Briones sa Kamara at sa publiko dahil sa kontrobersiya at pinatawad din ang kumuha sa kanya ng naturang video kahit labag-an niya ito sa Data Privacy Act. Kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Hininga namin ang pahayagang Daily Tribune pero hindi raw muna sila magkokomento habang hindi pa nakikita ang pahayag ng kongresista. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nakadudurog ng puso kapag naririnig ang kwento ng mga kababayan nating na biktima ng human trafficking. Marami po sa kanila na-recruit ng mga illegal recruiter gamit ang social media. Ito ngayon ang naisbantayan sa kasunduan ng Migrant Workers Department at online platform na TikTok. Nakatutok si JP Soriano. Pebrero nitong taon nang makausap ng GMA Integrated News ang ilang nabiktima ng human trafficking sa Myanmar na nakaranas ng torture sa kamay ng kanilang mga employer sa isang crypto love scam farm. Ang kwento nila sa amin noon, nakita nila sa social media ang alok na trabaho. Idinaan sila sa backdoor mula Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi at saka lumabas ng Pilipinas. Hahampasin ka po sa puwet. It's either mag-start siya ng 10 strokes or beat to 20 hanggang maging 30 strokes. Tapos po, yung pangalawa na po, it's yung kukuryentein ka po sa likod. Possible po ang kuryente nila is simula talampakan, paangat po hanggang likod lang po yun. Ang mga ganitong kaso ng illegal recruitment ang nais matigil ng kasunduang nilagdaan ng Department of Migrant Workers at TikTok Philippines. Sa ilalim nito,
iti-take down ang mga content o post sa TikTok na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa na walang overseas employment certificate. Maglalabas din ang DMW at TikTok ng content na magbibigay babala sa mga OFW sa mga modus ng mga illegal recruiter. Pero baka scam. Kinontak ka sa messaging app. Ang ticket mo daw, papuntang Zamboanga. Saka kadadaan sa Sulu, Tawi-Tawi, at Malaysia bago makarating sa Thailand. Ito ay tinatawag na backdoor exit route. Maaari ka mabiktima ng illegal recruitment o human trafficking. Ayon sa DMW, libo-libong content na nag-aalok ng illegal jobs abroad ang naipatake down na nila. Nakikipag-coordinate na rin daw sila sa ibang mga ahensya para maparusahan ang mga nasa likod nito. We're working closely with the ICT Cybercrime Group para masugpo itong online illegal recruitment. Ang TikTok may sariling palo rin daw. If you do attempt to scam or defraud TikTok users or even people off the platform, what we do is we ban accounts that have severe violations or repeated violations. Binabantayan din ng DMW ang pang-aabusong nangyayari kahit sa mga lehitimong alok na trabaho. Halimbawa, ang Seasonal Farm Workers Program sa South Korea kung saan pinahihinto na raw ang broker system. Ang isa sa mga pinag-utos ni Pangulo ay eliminate ang mga Korean brokers at mga brokers dyan sa hiring system na yan. Tinataga yung mga OFWs, 3 buwang sweldo, 4 na buwan lang sila dun eh. 3 buwang sweldo, ibibigay dun sa broker na nangutang sa kanila ng pera dito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hiniling sa Korte Suprema ng mga supporter ng pamilya Duterte na patawan ng indirect contempt ang ilang sumobra umano sa pagbatiko sa desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang petisyon, inireklamo nila si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, dahil sa pagtawag umano nito sa Korte Suprema na tuta ng mga Duterte. Ang sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, bagamat meron tayong freedom of expression, libelous o lubos, na mapanira umano ang sinabi ni Gadon. Sagot dito ni Gadon, estilo lang daw ni Topacio na gumawa ng ingay para mapunta ang atensyon sa kanya. Sa hiwalay namang petisyon, sinabi ng petitioners na sina Attorney Mark Tolentino at Rolex Suplico na malisyoso daw ang sinabi ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na kinakanlong ng korte si Vice President Duterte. At pinagmukha naman daw ng political analyst na si Richard Heydarian na may utang na loob ang mga maestrado bilang mga appointee ni dating Pangulong Duterte. Sagot ni Heydarian, hindi pa niya nakikita ang petisyon pero buo daw ang kanyang kumpiyansa sa Korte Suprema na hindi nito papansinin ang ganitong kalokohan. Tinawag naman ni Sendanya na lumang strategy ng mga Duterte supporter ang pangtotroll o pambibiktima gamit ang legal harassment. Kung ito raw ang kapalit ng pagpapanagot sa bise, ay hindi siya nagsisisi. The Queen has arrived! Hindi lang pinusuan, kundi nilaro ng fans ang TikTok entry ni Marian Rivera sa isang event sa Singapore para sa Asian celebrities at influencers. Ang biyahe niya at ng iba pang sparkle stars sa iba pang parts of the world, ichichika ni Aubrey Carampel. Serving face card at Gen Z vibes na atake. Ang latest TikTok entry ni Marian Rivera at may 10.4 million views na. Ang wish ng netizens, maging kakulma ni Yan Yan. In her stylish black and gold fit, sabay wink at suot ng sunglasses. Pero ang fit ni Marian while strolling the streets of Singapore, nilaro ng netizens. May tumawag ng katol na kwelang sinagot ni Marian na baka malamok. Sabi naman ng isa, Yan Yan, pakibalik na ang takip ng kaldero.
Filipina represent naman si Marian na kabilang sa VIP guests ng isang luxury brand. As always, head turner ang kapuso actress sa high jewelry event in her yellow-green long dress, accentuating her silhouette. Nakasama pa roon ni Marian ang iba pang Asian celebrities and influencers. Ang kanyang post sa IG may over 100,000 likes na. In the same fashion event, may outfit change pa si Marian. Looking like a goddess naman siya in a pink long dress with flower applique. Agaw pansin din ang kanyang pink jewelry. Biyaheng United Kingdom naman ang real-life couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Bukod sa snap sa harap ng world-famous Big Ben, nanood din sila ng reunion concert ng British rock band na Oasis. Bago mag-London, dumayo din ang dalawa sa Edinburgh, Scotland. Sa caption nga ni Gabby, effortlessly picturesque. Sa Canada naman nag-vacay si sparkle artist Thea Tolentino. Bukod sa pagbisita sa kanyang best friend sa Toronto, dumalo rin siya sa Calgary Stampede. Shinare niya ang chill Canadian trip sa kanyang socials. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Bahagyang tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa survey ng Okta Research. Sa pinakauling tugon ng Masa Survey, 4% ang itinaas sa trust ratings ni Marcos sa 64%, habang tumaas din sa 62% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. Samantala, buwaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay 54% ito, 4 na puntos na mas mababa kumpara sa kanyang 58% rating nitong Abril. 6 na puntos naman ang ibinaba ng mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng bise sa kanyang tungkulin. Buwaba naman ang trust at performance rating ni Senate President Cheese Escudero, habang ang kay House Speaker Martin Romualdez tumaas naman. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Mayroon itong plus-minus 3% margin of error. Stars are getting brighter, lalo't this weekend na ang biggest celebrity event na GMA Gala 2025. At kabilang si Jillian Ward sa mga ready na ang magiging red carpet look, habang si Sparkle PBB housemate Dustin Yu effort sa kanyang gala promposal kay Bianca De Vera. Makichika kay Aubrey Carampel. 3 days to go before the biggest celebrity event of the year, ang GMA Gala, na mas pina-espesyal ngayong ipinagdiriwang din ang 75th anniversary ng GMA Network. Ramdam ng excitement. Sa teaser pa lang natampok sa isang giant LED billboard along EDSA. Speaking of excitement, ready na rin ba ang lahat for a Just Be a Moment sa GMA Gala? It's a date na kasi para kina PBB celebrity collab duo Dustin Yu at Bianca De Vera. Matapos ang kilig proposal ni Dustin na dinaan niya sa isang romantic candlelight dinner na may invitation at may lighted letters pa spelled as Gala. Siyempre, it's a sweet yes for Bianca. Ang BFF ni Dustin na si pambansang Ginoo David Licauco napanood daw ang proposal. Siya ba, may date na? Gusto kong gayahin talaga yung proposal na ginawa ni Dustin. Gusto lang. Gusto lang. Kanino? Gusto lang Parang ano eh, nung nakita ko yung ginawa niya, parang this giving, ano tawag dun? Prom. Very high school. Dahil dateless daw siya sa gala, siya nangaraw ngayon ang binansagang pambansang third wheel. Supportive naman daw siya sa Dusby. I'm really happy for Dustin. Parang talagang nakita ko na they like each other. Extra special din para kay Jillian Ward ang GMA Gala. Handa ng araw ang isusuot niyang gown na classic and timeless dahil this year ay nagse-celebrate din siya ng kanyang 15th year sa showbiz. Gusto ko na kapag ipapa-frame ko yung picture ko in 10 to 20 years makikita ko na parang, uy, pwede ko parang suotin yung gown na yan. Ang siniship naman kay Jillian na si Rahil Birria, tapos na rin sa kanyang gala preps at nakapag-fit na ng kanyang suit.
Pero more than his outfit, mas excited daw siya sa reunion nila ng mga kapwa Riles boys. Siyempre, I can't wait dun sa mga taga-MBR din na kasama ko, sila Miguel. Sana magkita-kita ulit kami doon. And si Jillian, magkikita kami doon. Di syempre, papahuli si Asia's multimedia star Alden Richards na excited na rin to celebrate the network's important milestone with other Kapuso stars. Yun, ready na yung natin, yung suit natin for that. This is one for the books and medyo inaabangan na talaga. And talagang most of it, yung bonding talaga with my co-actors in GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.